Sa tumitinding pagbusisi ng Senate Blue Ribbon Committee sa maanumalyang flood control projects, tanging sina dating Congressman Zaldico at Orly Guteza ang hindi sumipot sa pagdinig na pinadalhan ng sabpina. Yan ang report ni Luisa Erispe. Simula pa lang ng Blue Ribbon Committee hearing, maanghang na salita agad ang binitawan ni Committee Chair at Senate President Panfilo Lacson para sa mga naninira daw sa ginagawa nilang investigasyon. As the chairman of this committee, I say to you, shut the F up para ipangalandakan ninyo na inutil at walang silbi. Ang Blue Ribbon Committee is not only insensitive to its members, but an insult to our fellow Filipinos who have consistently followed and monitored our hearings. Dumalo naman sa pagdinig si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan matapos nga ipasabpina ng Senado. Kaya unang tinalakay ay ang umano'y sinadyang maling coordinates na ipinasa niya kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tanong naman ni Senator Erwin Tulfo, alam ba ni Secretary Bonoan na mali ang isinuwitan niyang datos? Naghugas kamay naman si Bonoan. I relied on the data that was generated by our people in the department, especially the office of the late Undersecretary Cathy Cabral, especially the initial, the submitted data are actually from the consolidated data by the late Undersecretary Cabral. Pero nang malaman niya umanong mali ito, agad din niyang sinabi sa Pangulo na hindi actual coordinates ang naisumite at ito ay MIPS data lang. I told the President that some of these are locational, the MIPS are locational coordinates, but there is actually what we have as stake coordinates, which is the basis of the contract in itself. But having said that, I assure that the President that it's still in the same area. Paliwanag kasi ng isang engineer sa DPWH, iba ang MIPS coordinates sa actual coordinates. Ang MIPS para sa pagpaplano kung saan ilalagay ang proyekto. Sa aktual ay kung saan mismo itinayo ang flood control. Dahil dito, lumalabas na sa 416 na suspected ghost project, 337 ang mali ang naisumiting coordinates. Umapela naman ang Department of Justice sa DPWH, sana maglabas na lang ng listahan kung ilan ba talaga ang ghost project para hindi na tumagal pa ang ginagawang investigasyon. Ngayon kasi, nasa 14 ghost projects pa lang ang may nakabinbing reklamo sa kanilang opisina. Bukod naman kay Bonoan, dumalo rin sa hearing ang iba pang ipinasabpina ng Senado kasama si dating Yusek Trijiv Olivar at iba pa. Isushow cause order ng komite si Orly Guteza at dating Representative Zaldico dahil sila lang ang hindi sumipot ngayong araw. Therefore, I would like the committee to look into the possibility of issuing a warrant of arrest for both. In deference to the latest Supreme Court ruling, Mr. President, show cause order na muna natin. And if not satisfactory, saka natin i-cite for contempt and eventually mag-issue ng warrant of arrest. The Secretariat is directed to issue show cause orders to Congressman Elizaldico and Orly Guteza. Si Henry Alcantara naman, pinayagan na ng Blue Ribbon Committee na malipat ang kustodiya sa Witness Protection Program o WPP. Nagbiro pa si Senate President Vicente Soto III at Senator Lacson na isama na ang iba pang nakakulong sa Senado dahil posibleng may bago silang ikukulong. Admit nyo na rin sa program yung iba kung mag-cooperate para mabuwasan pa rin kami rito. Assuming that they fully cooperate, Sige, baka mabawasan na namin yung laman doon sa baba dahil baka may mga ipapasok kami bago eh. Meron nga, Mr. President. Especially those who do not respond to the subpoena that the Senate has brought out. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.